nakakaloka talaga rin, no? Alam mo kung ano-ano na lang binabato nila para masama sila sa kwento. Di ba wala na eh. Di ba yun na yung kwento, kundi ratings, kundi yung advertising, mga ganyan-ganyan na. Hindi, tsaka nakakatawa, mayroong mga bumibira pa ngayon sa TVJ na kesyo sila daw ang nagdala ng perang 800 million na pinag-uusapan na pagkakautang daw ng Tape Incorporated sa GMA7. Ba't ngayon nyo lang nilalabas yan? Nung kasagsagan ng issue ng pagkuha ng Tito Vic and Joey sa titulong Itbulaga. Bakit hindi nyo yan binring up? Bakit ngayon lang? Ano ba? Di ba? Oo. Inuunti-unti nila na para talaga makasabit talaga may promosyon ng kanilang programa. Questionable pa po ba yan? Tito Vic and Joey, alamat. Bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin nagulat sa bagong ibinatong chismis laban ni Tito Vic and Joey o TVJ. Hindi napigilan magkomento ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin kung saan sa programang Christy Fermin noong February 26, 2024 ay napagkwentuhan nila Romel Chica ang ukol sa lumabas sa bagong chismis laban ni Tito Vic and Joey kung saan napatanong sila kung paano nasikmura ng mga taong gustong sumira ng nasabing programa, lalong-lalo na sa mga taong kakampi ng kalabang programa. Ngunit inilabas nga ni Nanay Christy Fermin ang ukol sa mga kaganapang ratings ng mga tanghaliang TV shows kung saan pinataob ng TVJ ang mga kalaban sa tanghaliang programa na tinawag nga ito ni Nanay Christy Fermin ang resulta na bagong ratings na isang alamat. Unahin na natin, of course, ang Tito Vic and Joey, ang tunay na Itbulaga ng TV5, di ba naman? Yes. Ay nako, nakakaloka lang ako'y nagtataka lang kung paanong naaatim at natatanggap ng sikmura ng ilang mga kakampi sa kabila na nagsasabing kulelat ang Itbulaga at wala raw commercials. May mga mata kayo, may mga tenga kayo. Hindi ba kayo nakatutok? Hindi nyo ba nakikita kung ano nagaganap? Panalo na sa ratings, panalo pa sa mga advertisers, di ba naman? Correct. Nakakaloka talaga rin, no? Alam mo kung ano-ano na lang binabato nila para masama sila sa kwento. Di ba wala na eh. Di ba yun na yung kwento, kundi ratings, kundi yung advertising, mga ganyan-ganyan na. Hindi, tsaka nakakatawa, mayroong mga bumibira pa ngayon sa TVJ na kesyo sila daw ang nagdala ng perang 800 million na pinag-uusapan na pagkakautang daw ng Tape Incorporated sa GMA7. Ba't ngayon nyo lang nilalabas yan? Nung kasagsagan ng issue ng pagkuha ng Tito Vic and Joey sa titulong Itbulaga. Bakit hindi nyo yan binring up? Bakit ngayon lang? Ano ba? Di ba? Oo. Inuunti-unti nila na para talaga makasabit talaga may promosyon ng kanilang programa. Questionable pa po ba yan? Tito Vic and Joey, alamat. Ngunit isa nga sa binabalikan ni Nanay Christy Fermin ay ang kasagsagan na ang pinagtalunan ng isyo ay kung sino ang tunay na nagmamayari ng titulong Itbulaga at kasalukuyan nga ay pinaratangan ang TVJ na naghakot ng milyon-milyon mula sa pinanggalingang programa. Ngunit binara nga ito ni Nanay Christy Fermin ang mga paratang na ang katotohanan sila ang may malaking utang sa mga dating empleyado na hindi nabayaran hanggang ngayon. Bukod ni Nanay Christy Fermin ay ibinahagi rin ng bitiranang kolumnista ang mga positibong komento mula sa mga TVJ supporters kung saan sinang-ayunan nga ito ni Nanay Christy. Para sa buong detalye, narito ating panorin ang video kung saan ikinagulat nga ng bitiranang kolumnista ang bagong ibinatong chismis laban sa TVJ. Sabi nga ni John, eto ang aga-aga, sabi ni John, ay sorry, kumbaga sa mundo ng musika, The Beatles ang Tito Vic and Joey. Taon-taon, dekada-dekada, merong mga pumapalit, nagtatangkang pantayan, pero wala man lang nakamatch sa galing nila. Tito Vic and Joey pa rin, wala nang iba.
Pwede ba? Tama na yung mga ganyang sinasabi nila. Manood na lang kayo. Total, pumupulot lang naman kayo ng mga games ng EB. Nakakaloka. So, paano? Yan eh. At eto pa. Ay, si Juris Doctor Channel. Juris, ako sa mga tingaling-aling angels, Juris, pasensya na kayo, hindi na pumapasok yung text ko sa mga telepono nyo. Kaya pinadadaan ko sa messenger ni Tina. Pero yung sagot nyo, pwede sa akin. Di ba? Yan, sabi naman ni Juris, walang makatitibag sa Tito Vic at Joey at sa Itbulaga. Mapa-ratings man o sa mga advertisers dahil pinagtibay na sila ng panahon. Dati sa probinsya, alam namin na alas 12 na at oras na ng pananghalian. Namin kapag narinig na namin ang opening song ng Itbulaga, kay lalakas pa naman ang TV ng mga kapitbahay namin dati. Totoo yan. Hindi na po kailangan pa ng relo. Kapag alam mong kumakanta ng mula apari hanggang hulo, wala na. Alam mo na, tanghalian na yan. Alas 12 na. Kainan na. Ganun lang yun. Hudyat na. Naitbulaga na. Eto, sabi naman ni Boyzy Karagay, mga nagbubulag-bulagan ang mga yon, lalo yung mga tahanang malungkot. Wala lang silang masabi, porke kulela sila sa ratings. Hindi nila mapapabagsak ang original Tito Vic and Joey at Itbulaga. Itbulaga is TVJ. Ayan, sabi ni Boyzy Karagay. At sabi ni Ching Bautista Silverio, syempre naman as always, number 1 pa rin ang Itbulaga. Anyari sa isang trying hard na noontime show na fake peddlers. Ang dami nilang hanash, pero wala pa rin, sad-sad pa rin sila sa ratings. Ha ha ha. Ito nakakatuwa kay Ching Bautista Silverio, napaka-prangka, di ba? Ay, ha 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 talaga. At sabi naman, Tita Nene Olabday, congratulations si Itbulaga. Kayo na talaga at nag-iisa lang kayo. Kaya tumigil na ang mga naiinggit at naninira dyan, sabi ni Tita Nene. Alam mo, iba talaga ang Tito Vic and Joey. Wala tayong iiwanan na topic pagka ganito talaga. Di ba naman? Si Tita Julie Paras, natural, namumula ang hasang. Tito Vic and Joey rin siya, di ba naman? Ayun. Talagang, eto pa, isa pang sinabi ni John, nakakahiya kayo mga vloggers sa kabila. Hindi na kayo nahiya sa mga sarili nyo. Manalamin nga kayo at uminom nga kayo ng kape para nervyusin naman kayo. Nakikita nyo naman halos wala na nga panahon ng Tito Vic and Joey, puro commercials. Sasabihin nyo kayo ang marami. Bakit napapabalita yung utang na 800 million kung marami kayong commercials? Di ba? Nakakaloka. Buti hindi mapagpatol, hindi pinaglisa patol ang Tito Vic and Joey at Dabar Cards, no? Kasi alam mo naman na yan, ang Itbulaga, ano na talaga sila, kampante na sila na wala na dapat pa silang isang walang dapat patunayan. Walang dapat patunayan, tapos na ang usapan, tayo mag-move on na, gumawa na tayo ng mga gaganda, pasayain na natin ang manonood. Yun na yun eh. Hindi, at saka noong kasagsagan na ang pinagtatalunan po ay kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng titulong Itbulaga. Bakit hindi nyo noon pinalabas yung utang-utang na yan? Bakit ngayon lang tapos sasabihin nyo ang ang kumuha daw, naghakot ng datong na yon ay Tito Vic and Joey? Tipo ba? Ang dami-dami naman lumabas na kahit kay Joey De Leon at kay Bossing Vic Soto, may utang pa nga ang Tape Incorporated, kay Anjo Iliana. At nagpa-interview pa si Miss Chiki Holman noong palang panahon niya, no? Hindi rin pala siya nababayaran, kaya umalis siya. Oo, nakakaloka. Tapos ngayon sasabihin nyo, hinakot ng Tito Vic and Joey yung kinita, kaya nagkautang ng 800 million. Hindi nga namin alam na may utang palang ganyan. Tapos ngayon, pagbibintangan nyo pa yung mga taong walang kaalam-alam. Please, as expected, di nila kayang tibagin ng Tito Vic and Joey. Para silang bumangga sa pader. Iyak na mga bashers. Sabi ni Dan Clavesillas, iyak na raw mga bashers. Nako, magagalit niya na ang mga TVJ defenders. Nako, yes. Ayaw nila yung mga ganyang nako, sigurado sisingasing na naman sa galit si Batang Maynila Toits, di ba? Ganon din si Chris Ulo. Naku, wag kayong gaganyan-ganyan dyan. Si Jake Magnus, si Jay Guevara, si Tita Bisi.
Ay, ayaw nila yung mga ginaganyan ninyo, ang Tito Vic and Joey. Andyan sila mula umpisa hanggang wakas talaga. Walang urungan. Kapit lang yan, di ba? Walang BBT. Walang BBT. Totoo yan. Eto pa, oh. Please don't mention my name. Nakakaloka, ha? Merong 800 million na utang. Ba't ngayon lang nila yan pinalulutang? Palutangin ang utang kung noon ang pinaglalabanan. Pero nasa ngayon na tayo. Tito Vic and Joey na talaga, wala nang iba. Ay, sis, thank you. Maraming salamat. Okay, lundag na tayo, ha. Ayan, napakarami talagang tagahanga ng Tito Vic and Joey. Ang mga Dabar Cats, wala naman po talagang kailangan ng patunayan pa. Kanila po talaga ang entablado ng katanghalian tapat. Diba? Kanila yan. Yes. Wala nang iba pa. Diba? Eh, ang kung tutuusin, ang sumusunod nga sa Tito Vic and Joey, Showtime eh. Diba? Tapos pinalalabas pa nila ngayon, Showtime ang kulelat, Itbulaga ang kulelat, Sus Mariosep. Mag-ano nga kayo, mag-antanda nga kayo. Diba? Nakaloka. Naku, hanggang December na lang ang contract ng tahanang P. Hello naman sa angkungan. Sabi ni Tita Julie Paras. Yung kontrata kasi, di ba, sa GMA hanggang sa ano na lang. Nako, sabi ni Wating-Wating ng UK. Nanay, bakit may kalaban pa ba ang Itbulaga? Nakahandusay na ratings ang mga yan. Di ba, DNA nga, nakatayo. Huwag na silang lumaban. Masasaktan lang sila. Ay, nako. Sabi ni Wating-Wating, galit na galit. Ay, kahit naman ang mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng buong mundo, Itbulaga forever sila. At sabi ni Edelitada, lalong dumadami ang lumilitaw na mga utang tapos isisisi kung kani-kanino. Hindi nga kayo nagbabayad ng maayos noon sa mga host nyo. Huwag kayong gaganyan-ganyan dyan at ano-ano dyan, sabi ni Edelitada. Oh, di ba naman?